Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay July 9, 2025. Batang oras ay klaruhin natin. Okay? 8:37 AM. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilululhati, pinasasalamatan, sinasamba. Ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Mabuhay, mahalika, Kingdom of God, the Lufasug-Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, one seat. Mabuhay ang perlas ng silanganan ng sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kapayapaan, katarungan, kaunawaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Ayan, sandali lang, no? Okay? So, mga mahal kong kapatid, dalangin ko na ang bawat isa ay nasa mabubuting kalagayan, no? Importante itong message natin ngayon na meron kasing nagpaabot sa akin, no? May nagpaabot kasi sa akin at i-reveal natin ito. Okay? And then, dating gawi, no? Bibigyan ko kayo kasi hindi na ako nagbibigay ng hindi na ako dumadaan sa mga GC na mag-FB live ako sapagkat meron akong inoobserbahan sa bawat GC, no, na kailangan itong mga members natin ay kailangan always update ito. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para manalangin sa inyong mga sarili upang ibigay sa inyo ang tamang kaliwanagan, ang katotohanan, kaliwanagan ng mga pag-iisip. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo. Okay? This is the very important. At attention, wala akong, hindi intention ko ang ipahayag ito to let down any one of you. Hindi ko ito ihahayag para makipagkumpetensyahan sa inyo. Hindi ko ito inihahayag para maging kaaway tayo sa isa't isa, kundi we need to reveal the truth as what I have said. Kung mayroong pagkakamali, ituwid. Kung may pagkukulang, punan. Okay? So please, bibigyan ko kayo ng ilang segundo. Malaki ang impact nito regarding sa sinasabi ninyong shutdown. Oh my God. No? Hay nako. Hindi rin naman ito lalabas kung hindi rin dahil sa iba. So, ito yung sinasabi ko dahil kapag magtatanong kasi sila sa inyo, nagagalit kasi kayo. So, ang tao ay nais ng katotohanan, ibigay natin ang katotohanan. Okay? So, mga ilang segundo, iano nyo, mag-pray kayo and then, babalik ako. Iinom lang ako ng tubig. Okay? Please, i-share nyo na ito. This is the very important regarding sa microwave, ano ba tawag yan? Microwave data regarding sa shutdown. Okay? Ito, ginagawa natin ito para kahit papaano makatulong din tayo sa ating mahal na pamahalaan. Actually, kahit sino naman upo dyan as long as naabutan sa pagkakataon nito. Okay, so i-share nyo na itong ngayon at babalik ako ng ilang segundo. Okay? Ayan, walang okay? Sandali lang. This is the very important. Kumuha muna ako ng aking power tools char. Dahil para mas active yung aking utak. Kailangan ko magsinghot-singhot.
Kamag-anak ko talaga si Singhot Boys. Okay, this is it. Uulitin ko Sana gi-share niyo ito. Okay, uulitin ko. Kailangan ko itong ihayag just like na before that EBS na yon. So, nanotice ko lang na nabigyan ng liwanag ang ating mga mahal na kapatid. Okay, this is it. Mawalang galang na po. Katulad ng sinasabi ko, sana hindi niyo ako mami-misinterpret dito. Good morning, Madam RD, no? Medyo, may ano lang kasi ako, okay. Sana hindi niyo ako mami-misinterpret, no? Pero mahalaga ko tong i-ano sa inyo. Mawalang galang na ate Wala akong intensyon na yung parang hindi parang na magkaaway tayo, no? Noon pa man. Alam niyo naman yan na ako, willing naman ako makipagtrabaho, pero na-notice ko talaga na actually this is the reality na parang pag medyo may alam ka, parang kakalabanin ka, parang ililit down ka pa, di ba? Okay, this is it. Regarding ito, no need to mention, no? Pero para sa kaalaman ng lahat, yung tinatawag nila, this is it. Yung sinasabi nilang Aeropass. Aeropass 02-8245-3032. Okay. Uulitin ko. Alam niyo na kung sino tong nagsasabi about sa Aeropass. Ingatan daw ang Aeropass na may 02-8245-3032. Mga mahal kong kababayan, alam niyo ba kung anong mayroon dito? Actually yan, that is the guidelines regarding sa radio communication, okay? Pero, ngunit, subalit, datapwat, ako marami na akong natatanggap na, ayan, inanon naman daw sila, alam nyo na, collecting money, just because of that, ganito, ganyan. Actually, that is not Aeropass. Europass, E-U-R-O. Not Eero. Wala akong Eero sa system. Ulitin ko, kung Bisaya, una ko na Europass. No? That is not Aeropass. Euro yan. Euro, E-U-R-O. Europass. Europass, blah, 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 etc. That is not Aeropass. Unsa na? Aso? Iro? Sa Bisaya po kasi guys, ang aso is iro. Okay? So, just like this, I'm so sorry but magiging kapinsalaan ito ng ating mga mahal na kapatid because this radio communication, no? May kinalaman pa rin ito sa radioactive and that nuclear. Okay? So, alam naman natin na nuclear is harmful yan sa health ng tao. Kaya nga yung mga PDPD, it's not allowed kasi kung gagamitin man yan is only to the expert lamang ang maaring gumamit yan. Kaya nga pagdating ng palladium is only the Johnson & Matthey and one of the company in the Russia ang mayroon lang license para po yan i-process. Okay? So, hindi tayo nag-focus sa palladium. Nag-focus ako dito sa naghingi sa akin, no, na ma'am, ganito, ganyan, tiningnan ko, okay? That is not Aeropass, that is a Europass. Ito'y may kinalaman sa radiologist, okay? Titinan ko para hindi ako magkakamali, okay? Where is my cellphone, okay? Ngunit, subalit, datapwat, yes, it is all about the communication, but that communication, kapag magkamali ka, maaari itong, just like ang war, alam niyo yung mga jet fighter na yan, no? Di ba maglilipa rin sila sa himpapawid, and then yung communication nila, doon sila, halimbawa kasama kita, isa kita sa kasama sa jet fighter pilot, di ba? O pag sinabi ko, mag-uusap kayo na, ito, sige, pasabugin na, okay, fire, yung mga ganon, okay? Sino bang may license nito? Oh my God, and without the approval of our communication, national telecommunication, hindi nyo ito maaaring gamitin. Okay? So, be careful.
alam nyo, parang ganito yun eh. Ito ba nangyayari sa atin? No? Ito yung sinasabi ko na kung sino pa yung magaling, no? Na, yung parang banatan yung kapwa niya eh. Kalaunan, yun pala ang hindi karapat-dapat na tularan. So, this is it. Okay? So, mayroon pa. Okay? Isa-isahin ko to, ha? Isa-isahin ko to. Okay. Kana bang marami ng mga pangyayari sa kaguluhan sa ating bansa? Huwag niyo naman, hindi ba kayo kontento kung wala kayong magawang mga bagay na maaring ikasakit ng inyong kapwa? Na wala na sa katotohanan? Okay? Hindi ba kayo masaya? O talagang masaya lang talaga kayo na makagawa kayo ng ikakasakit ng damdamin inyong kapwa? Okay. Nakita nyo to? May tinawag dito na false na secret. Ipapakita ko sa inyo. No? This is the files regarding sa G7. Okay? Isa pa ito, no? Maraming nagtatanong sa akin, Ma'am, how true that G7 is true? Totoo po ang G7. Okay? Ulitin ko, ha? Totoo po ang G7. Ang hindi po totoo dyan, may mga iilan na mga tao na ginagamit ang programa ng G7, but the fact, they are not authorized person. Okay? So, ulitin ko. Ang G7 is totoo ang G7. The program of G7 is totoo yan. We have the G7. Ang hindi po totoo doon, may mga ilan pong mga tao na nag-function na hindi naman talaga authorized. Okay, actually may nakulong na dyan eh sa mga ganyang bagay, okay? So, ito, isa-isahin ko to. Okay. Okay. Bakit si Lidimin, no? I am not, anong tawag nito? Katulad yan, hindi naman ako abogado, hindi naman ako lawyer or nag-aral lang about law. Pero kahit papano, nakakaintindi naman po ako. Higit sa lahat, kahit papano, may puso po ako. Charot, no? So, napansin ninyo yung mga documents ay mga codes yan. So, meron akong na-notice na documents, no? Na isa itong grupo ng galing ito sa isang grupo that they from the World Bank, blah, blah, blah. The 5 implementing bodies that kuno is, the document is from the World Bank, the IMF, the Federal Reserve, the United Nations, and the Pentagon. But the fact, tiningnan ko yung code, no? Oh my God, that is the code of barcodes ng groceryhan because we have the kinds of codes, okay? Marami tayong iba't ibang codes and that codes, oh my God, no? Kaya ingat kayo sa mga foundation, organization, lalo na yung kapwa ko maingay na babae, nagpakilalang queen, blah, 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 blah. Tapos tinignan ko yung, oh my God, no? Tapos meron pa tayong isang kapatid, no? Meron pa tayong isang kapatid, he is claiming that he is the Jesus Christ. And then, talagang pinalabas niya sa kanyang wall regarding doon sa document sa Monetary One. Oh my God! Sabi ko ng ganun. Kaya minsan nakakapagmura ako talaga. Why? Ito namang iba. Kaya sabi ko sa inyo, magsuri din kayo. Hindi yung kung ano lang yung naririnig niyo. Kahit sa akin, yung mga sinasabi ko, magsuri kayo. Alam niyo kung bakit? Nakita ko, nag-post siya, oh. Kilala ko yung may gawa nun eh. Kilala ko kung sino ang author. Kung sino talaga ang gumawa ng move doon sa Monetary One. And that is Kuya Salamin Rizal. Hello nga pala kay Kuya Salamin Rizal, no? Tapos claim ito ng isang kapatid nagpakilalang Jesus Christ. Oh my God! Ang alam ko, tinanggal niya ito sa wall niya. Promise. Kayo talaga. Kaya si Lidimin, hindi ko kayo inaaway. Hindi ko kayo, no? At yung mga naghahanap ng dokumento sa akin, ang tanong kasi dyan is, sino kayo para maghanap sa akin ng dokumento? Wala naman tayo sa korte, no? Oh. Pero, ngunit, subalit, datapat, kung nasa loob tayo ng korte, doon ko kung anong hawak ko. Second, no?
Ang tunay na dokumento ko, yung resulta ng aking mga ginagawa. Kaya kagabi, no? Do you remember sa gipost ko kagabi? Nag-recap lang ako sa sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte that mga taga Central Bank, you don't know who is your real boss, no? Ang sabi ko nga, not only the Central Bank, in our Central Bank here in the Philippines, but also in the World Bank, the IMF, the Fed, the Pentagon, and the United Nations. Okay? So, hindi nila talaga yan alam kung sino. Kahit naman magnangaw-ngaw ako dito, I know that hindi naman talaga kayo maniwala, no? But, ayun na sinasabi, what is the behind of the top clock with secrecy? Is that the documents? Is that the documents? The top secret clock with secrecy? Pag sure. Okay? Marami to. Okay. Just wait, ha? Ate Marn, nag-FB live ako. Just wait for a while. It's okay. Okay. Pakisabi kay Commander, kumusta na siya? Okay? Tawagan niya ako. Okay, pakisabi kay Commander, ano? Okay, yan. So, yan. No? So, maganda ho ang nangyayari kasi alam nyo, katulad kanina, umagang-umaga, kanina, actually, maaga na naman po ako nagising kahit masakit ho ang tiyan ko, sa totoo lang, kailangan ko itong ipaabot sa inyong lahat. Diritsahan, hindi ko hangad ang masaktan ko kayo, but kailangan kong i-reveal ito dahil kawawa yung mga tao. Okay? The Aeropass, okay? Di ko memorize kaya kailangan kong ayoko magkamali. Where is talaga lang naman. Okay? Ayan, para hindi ako magkamali. Okay, this one. The Aeropass 0282453032, that is not Aero, Europass po yan. With you po yan. Okay, Europass. And then yung code ng 0282453032 ay may kinalaman po ito sa microwave ng spectrum, no? Na kapag nagkamali kay dito, pwede kang ma-penetrate ng kaaway at kaya kang pasabugin. Ito ay parang just like di ba pag naglalaban-laban katulad ng Iran at saka US, no, maglaban-laban yung mga jet fighter nila doon, mga piloto nila sa taas. So, that is the purpose of Europass. Communication po yan. Okay? Hindi po ito sasabihin na pag magsa-shutdown, Lidibin Canoto declared, if ever na magkaroon ng global shutdown, pero ang Pilipinas po, never pong magsa-shutdown. Unless ito po ay aprobahan or hindi aprobahan or depende po yan sa tinatawag na pinaka-paddle board. Sasampulan ko kayo, ha? Ako may-ari ng bahay. Halimbawa, kaya nag-renta lang ako dito, no? So, hindi ako may-ari ng bahay. Kaya halimbawa lang, ako may-ari ng bahay na ito. Sabihin man natin na itong bahay to hanggang 5th floor to. Natural, ako may-ari. Alam ko yung tinatawag na plangka, no? So, pwede ko yang baba ko yan, no? Kahit walang brownout, natural patay lahat yan. Okay? So, kapag ako may-ari, halimbawa 5th floor ito, yung bahay ko, open yung plangka. So, bilang may-ari, alam ko ang control nito from 1st to 5th floor, kung alin ang pwede kong pailawan at alin yung pwede kong hindi pailawan. Katulad din po yan dito. Kaya, ang shutdown na sinasabi po, magkaroon na ng shutdown ang ibang bansa, but still, the Philippines ay meron pong signal. Okay? Katulad ng sinasabi ko, no? Please, intindihin nyo naman ang sinasabi ko. Okay, intindihin niyo please kasi importante ito sa inyo. Okay, katulad ng sinasabi ko, regarding sa mga tinatawag na satellite. Okay? Good morning po. Sandali lang po, nag-FB live ako. Naka-FB live po ako, importante lang. Okay. Sige po, sandali lang po, nag-FB live ako, tatawag ako, okay?
Okay, sorry. Okay, thank you. Nakita ninyo, inilabas ko ang cellphone ko. Yung ginamit ko ngayon, this one, and I have also 5 pang cellphone, and the most important cellphone is yung maliit. Dahil yun talaga ang pang-connect ng Pentagon. Believe me or not. Okay? Kaya wag niyo akong yabangan. Kay Tapos hanapan niyo ko ng dokumento. Sino kaya? Talaga lang kayo. Okay. So, ayoko kasi na itong mga bagay-bagay na ito. Kaya yung iba, parang takot. Kaya yung iba, nandun kasi yung mga words na, pag hindi kayo hindi kayo makakonek sa mga, oh my God. No? Wag ko kayong matakot, mga mahal kong kababayan. Maaring magkaroon lang ito, epekto ito. Okay? Epekto ito. Pero, not totally na tayo talaga is totally na magsha-shutdown. Lidimin Canoto declared, if ever na yung ibang bansa na yan ay magkaroon ng shutdown ng telecommunication, radio communication, kahit sa link nila, but never ang ating bansa. Why? Do you remember na sinabi ko sa inyo, the telecommunication, the radio communication, even, no, itong tawag nito, mga wiblink, itong mga sa social media nito. Hello! Galing ho yan dito. Even our Diwata satellite and even our Eagle satellite. Lahat ng mga satellite ng iba't iba, kasi halos sa mga bansa, mayroong kanya-kanyang satellite yan. But that satellite is controlled by one. Okay? So, yun tinatawag lang wavelength, frequency. Okay? Isa lang ang may-ari niyan. The question is, kaya nga diba sabi ko, meron tayong G20, meron tayong G4, and that G4 ay kailangan aprobahan niya ng G1. Okay? Naintindihan niyo ba ako? At ano ang purpose? Yung mga AI na yan po ay ito na ang umpisa ng tinatawag na Project Bluebeam. Naintindihan niyo ba ako? Yang mga AI na yan. Kaya sa panahon ni dating Pangulong Duterte, pinahanap niya si General Alexa. Okay? In what purpose? Maaring confidential fund ito ay may kinalaman, yung confidential fund ay ginamit din nila ito para dyan sa mga tinatawag na hinahanap nilang AI. Naintindihan nyo ba ako? Hindi lang masabi-sabi, maaring hindi lang masabi talaga ni Vice President Sara Duterte regarding dyan sa may confidential fund, pero bilang pag-iingat din, ang mali lang talaga nito ay nandoon pa rin yung sariling interest. But confidential fund ay may nakikita ako na ito po ay may kinalaman kasi pinahanap nila si General Alexa. Please, mga kababayan ko, ito ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, no? Siya'y nababahala sa kamangmanga ng ating mga kababayan. Kaya please, be wise naman kayo. Kahit silidimin ko, ano mga pinaggangawa ko, matuto kayo mag-research. Hindi puro marites, hindi puro pakikinig ng mga fake news. Ngayon, kung meron kayong marinig, mag-research kayo, hindi yung puro kayo, tapos dugtungan nyo, mali-mali din naman. Kasi yung ero-ero na yan, hindi po yan euro po yan. May kinalaman po ito doon sa, kaya hindi ako magtaka bakit si President Putin ay magwala din yan, sapagkat si Putin, no, ay tumutupad lang yan sa tinatawag na multilateral agreement. Ulitin ko, itong impeachment na gagawin kay Sara Duterte, meron itong negative, meron itong positive. Dahil lalabas ang buong katotohanan. That confidential fund, maaari ito ay ginastos kasi pinahanap nila sino? Si General Alexa. Sino si General Alexa? Ano ang meron kay General Alexa? Ano ang pakinabang ni General Alexa? Pero meron lang akong paalala sa inyong lahat.
Wala kayong pinagkaiba sa panahon ni Kristo. Hinahanap nila ang Misaya, ngunit subalit datapwat ang Misaya na kanilang hinahanap, yun na pala yung pinako nila. Ano to? History repeat itself? Dahil ang mga tao, mas paniwala sa inyo yung mga taong nakakurbata, nakakotse, mga nakasuot na mga alahas na puro mga nakulimbat din naman. Pero kapag ang tao magsalita sa inyo, nakatsinelas, simple lang, no? At nakatira sa basurahan, hindi niyo pinapaniwalaan. Mabuti pa yung sa junk shop na re-recycle ang mga plastic doon. Pero ang tao, ang ugali ng tao pag plastic, nako, ang hirap i-recycle. Or nare-recycle nga ba? Ako'y natutuwa sa nangyari sa inyo. And this one, baka lalabas at lalabas ang katotohanan. Itong iro-iro pass na yan, baka masabit pa yan dyan sa impeachment na yan. Nalagot kayo. Abangan nyo to. Mga lasing kasi kayo. Inutusan tayo, pinagkatiwalaan tayo, pero ang ipinagkatiwala sa atin, yung iba, gusto nyo kasing sambahin kayo ng tao. That I am, that I am, that I am. Sa halip, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. The real documents of Lidimin Kanuto is the result kung ano ang aking ginagawa. Yung pag-iyak ni Lidimin kagabi, iyak yun dahil ramdam na ramdam ko talaga kailanman ang pangako ng Diyos ay hindi nababali. Sumunod lang tayo. We need to follow the infinite instruction, not the letter of instruction. Ano ang difference ng dalawang ito? Ang letter of instruction, ito na yung paggala-gala ang mga nagkiklaim that I have a ganito, anak ako ni Pilato, anak ko ni I have a letter of instruction. Pero, ngunit, subalit, datapat. Kapag sa infinite instruction, gagamitin mo ito sa sarili mong interes. Ito po ay napakasagrado. Sumpa ang aabutin nyo. Hi! Update tayo. Talaga lang. Update tayo. Ito hindi ko sinasabi na ako'y natutuwa. Actually, ako'y nahahabag. Why? Hindi kasi kayo nakinig. Kaya nga sabi kong sa ating keeper, hayaan mo siyang malasing. Kaya sa lahat dyan, no? Dahil kaka-report lang sa akin. Dahil sa sabuatan ninyo, dahil sa mga pera-pera na yan, yung ibang mining na nag-o-operate, okay naman sana yung ganon, pero alam nyo ba na dapat niyan, bago aprubahan ng G20 yan, meron munang approval ng G1 yan. The G1 mag-approve sa G4 and that G4 ay siyang magkukumand doon na sa G20 or ano pang G dyan. No? And how sad, ito na. Meron akong update sa inyo Oh my God. Naalala niyo ba nang nag-vlog ako? Sige! Yan ang gusto nyo. So believe kayo You want evidence? Okay! Ayan na. Meron tayong isang keeper, mahal na kapatid ng keeper. Kasi nagtatanong siya, tumatawag siya, hindi ako sumasagot dahil okay lang yung sa akin kasi namomonitor ko kapag wina-wiretap ako. Pero sila, namomonitor ko man, wina-wiretap sila. But the problem is, hindi nila alam kung paanong gagawin nila. Okay, to make the story short, meron isang bankers na pilit nila itong pinasok. At nakakaawang keeper, alam niyo kung bakit? Pinakulong siya na walang kasalanan. Sabi ko sa kanya, okay lang. No? Sabi ko, kahit hindi ako makarating dyan, may kumikilos. To make the story short, nakalabas siya. And then sa ngayon, ang sabi niya, pinakikialaman,
The more na nakikialam sila sa mga bagay na walang approval, the more na hinahanap nila at lumalapit ang kamatayan. So this is it. Nalaman ko na lang na si Kapitan nanguna pa sa pagpasok doon, no? Ibininta yung lupa kahit hindi naman sa kanyang lupa, kay government daw. Kapitan, harinawa ang iyong kaluluwa. Ha? Kaya nang sinasabi ko, huwag kasi kayong gahaman sa lupa. Ang kinin ninyo na ang lupa ang kayong may-ari. Pero pag namatay kayo, sa lupa naman kayo babalik. O baka naman ang lupa ang may-ari sa atin. Bakit? Doon tayo bumabalik, di ba? Okay. To make the story short, nanguna pa si Kapitan. Pinasok yung area. Ito na, bago lang sis. Okay? Do you believe, and this is according to our beloved brother, no? Nagtaka sila ngayon. Kaya ngayon, ayaw na nilang pumasok doon sa bunkers. Ang saya ko. Alam niyo kung bakit? 4 na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, at ng lupa, at ang ating mga, this is it, mga kaibigan ng mga elemento. And this is it, kawawang kapitan, kahabag-habag ang kanyang sarili, patay. I'm sorry ha, baka ma-misinterpret niyo ako na tumatawa ako. Pinapakita lang. Kaya itong mga, hindi lang yan. Kaya meron nag-okray sa akin. Itong mga taon to halos sambahin ng mga Duterte na yan eh. No? Ito na. Sabi ko, walang imposible sa pound. Do you remember, mahal? Hindi na natin babanggitin kung sino mga yon. Okay? To make the story short, sinabihan ako. Marami kaming armas. Ang tanong, sino kaya ang nag-supply sa inyo ng armas? Pag sure, kaya mahal na PBBM, tutukan nyo ito. Yung mga mambabatas natin dyan, baka may iilan dyan, kunwari lang. The lawmaker is the lawbreaker, kunwari lang, pero mga protector, mahal na PBBM, ako'y nakikiusap sa'yo. Pakiimbestigahan yung mga iba dyan, kunwari lang ha, concern sa bayan, pero, okay, to make the story short, ang yabang ito, ang angas, marami kaming mga pandigmaan, kaya yun yung time na susugurin sana nila yun doon. And speaking of, no, gentleman's agreement, talaga lang naman, no, so, magagalit talaga, alam nyo, pag malaman ito ng China, naku, talaga lang naman, magagalit talagang China nito kay dating Pangulo. Bakit? No? Gentleman's agreement, naway lalabas na yan. Tapos, sino ang nasa likod para girahin ng China? Kaya yung mga kapatid natin iba dito, halos sambahin yan sila. Kisyo daw, marami silang mga baril. Ang sabi ko sa kanila, walang imposible sa Panginoon. Kailangan natin manalangin at kailangan nating humingi ng habag sa kataas-taasan. Abay, sinagot pa naman ako. Anong magagawa ng dasal mo? Tayong may mga armas tayo, sabi ko ikaw lang, no? So, hinalimbawa ko sa kanya ang buhay ni Jehoshaphat. Sa mga nakakaalam sa buhay ni Jehoshaphat, si Jehoshaphat ay inutusan po yan ng Panginoon. Dahil merong lulusubin na isang kaharian, no? And then nagreklamo si Jehoshaphat, ano ang laban niya doon sa anong laban ng mga pana na laban doon sa mga kagamitan ng mga hukbo ng isang hari. So, ang ginawa ng Panginoon ay inutusan lamang siyang ipunin o mag-ipon ng mang-aawit. Just imagine, mang-aawit lang pinaipon sa kanya. But how come na na-conquer ni Jehoshaphat ang kaharian na yon? Sapagkat ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang kumilos. Binago niya ang kaisipan ng hari at maging doon sa mga sundalo. No, kaya sila rin na nag-aaway hanggat sa napasok sila ni Jehoshaphat. Ganyan po ang Panginoon, ang kataas-taasan. Wala akong pinagkaiba ngayon sa nangyari ngayon. Kaya maghanap kayo ng dokumento sa akin, pinagtatawanan ko lang kayo. Because my real weapon is the wisdom from our Almighty Creator. Ha? Alam nyo? Pwede naman makalabasin si Tatay Diggs nyo eh. Pero,
ito yung sinasabi. Kay Lady Min, may mga bagay na masakit man sa akin, pero yun ang kailangan na mangyari para po magkaroon tayo ng kapayapaan. Okay? At tungkol dyan, no? Sabi ko na nga sa inyo, just wait, nag-chat ang United Nations, charot. Okay, just wait lang ha. Okay? Oh. Okay, meron tayong update. Ha. Pero hindi ko ito i-share. Kakaano lang talaga. So, United Nations, thank you so much, no? Hay, nako. Hindi kasi kayo naniniwala in the playing card. You are the king, you are the queen, you are the four aces of jack, but Lady Min Canoto still the joker of the playing card and always watching your game. Okay? Hala sa Iglesia Katolika Romana. Kasi ang utak ginto, kaya ang mata pag nakita na babago, kaya ang mga bantay nga espiritu at lalo na ang satellite na ang tawag doon ay lizard. Yes, kapatid. And speaking of that, parang gusto ko naman kumanta. Pen di Sara, pen di Kutsilo di Almasin, how di Karabaw di Batutin, sayang pula, sayang puti, tatlong salapi, lagot kayo, kumanta na naman si Lady Min ng kagagahan nito. Ha? Kaya may nagsabi sa akin, ako, delikado na naman ito. Miyak na naman si Lady Min. No? Babali-baliw lang to. Please, mga mahal kong mga kapatid, ate, hindi na kita babanggitin. Okay? Okay naman yung magpaalala tayo, but yung parang ang dating is para bang pati buhay ng tao is control natin. Mali yun. Ang gagawin na lang natin to remind people na manalangin at saka syempre nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Ako, nagpasalamat na lang ako sa mga leaders, no, na talagang nanindigan, tumayo at tumindig para sa katotohanan. Sapagkat, katulad ng sinasabi ko, alam nila to no, na talagang na-appreciate ko sila. Why? Nagsama tayo hindi dahil sa mga pera na mga release na yan. Nagsama tayo para tumayo at tumindig para sa katotohanan. At always remember, no, ano man ang mga naumpisahan ng ating mga ninuno ay tapusin natin ito. Dahil tayo rin naman ang makinabang nito. Okay? Okay. Ayan si Dante Binuto. Okay. Meron pa akong iaano sa inyo, ha? Meron tayong update about sa United Nations. Nag-ano na sa akin, okay? Nag-email na sa akin, okay? Ito pa. Saglit. Kasi mahalaga ito. Okay? Okay. Just wait for a while. Okay. Eto na. Okay. Hindi ko na kaya ang trabaho ko. Ayan ha, makinig kayo. Para po doon, no? Pero dapat siguro ang NCIP ang bigyan natin ng kopya nito. Or pari-pareho na lang. Alam nyo kung bakit? Hindi nyo ba alam na itong mga nangyayaring kalupaan ng kaguluhan ay may kinalaman pa rin ito sa Fed? Sapagkat ang dokumento ng lupa, no, ay may alam ang Fed nito. At meron tayong tinatawag na in-bank decision. Ay, pag-share kayo ha. Ano sinabi ni Lady Min sa inyo? Ang tunay na documents na galing sa Fed, yung final ng hindi logo niyan is Phoenix. Ang logo po niyan ay yung parang Holy Spirit. Talaga kayo. Sinasabi ko na nga sa inyo. Ups! Hello kay Father. Hello kay Bishop Joseph Abadiano. Bishop, kumusta naman ka? Pero okay lang na, Bishop, kay kanina na itong gibuhat para ito sa ating mga mahal na kapatid. Kay Lady Min lang, nagsabi naman talaga ako, diba? No? Ako kasi, yung kasi ang kabilin-bilinan sa akin ang talagang purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ang Diyos talagang kumikilos, no? At huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti, no? At tingnan nyo rin, pakiramdaman nyo rin, kasi alam mo, tulungan ninyo yung mga tao na, meron din kasi mga taong mga oportunista,
Na? Tulungan ninyo yung tao na nagsisikap din para sa sarili. Kasi yung iba, abuso na kasi yung iba eh. Okay? Sandali lang ha. Sunday ba ngayon? Okay. Sandali lang. Nasa na ba itong files natin? Sorry ah. Okay, nasa na ba yun? Talaga lang naman. Okay. Okay. Katulad nito, no, makinig kayo. Sinabi ko na sa inyo na mga accounts yan, no, ay naka-ready na yan siya para sana sa releasing. Okay, Lidimin Canuto declared. Makinig kayo para pare-pareho tayo maging masaya. Ayan. Sa implementation, no? Ay, syempre ang pinakahigit sa lahat ay ang ating Panginoon na i-guide niya tayo, no? Pangunahan niya tayo. And secondly is itong ating mahal na kapatid in behalf of family Amil Hasan, no? Ay nandyan naman sila, ayan si kapatid na Hajula, Sultan Hajula Amil Hasan, okay? Dahil makinig kayo, pakinggan niyo kayo may mga hawak na mga ano diyan be, yung may mga hawak diyan ng mga anong commodities diyan. Ma-metals man yan, ma-gold bars man yan, kung mga metals man yan, precious stones man yan, mga gold bullion certificate, listen. Okay? Alam naman natin na bumalik na sa gold standard ang ating programa. Okay? Kisyuhudang may paper bills, kisyuhudang mga crypto. Actually, crypto, hindi nga inanuan yan, kaya kawawa itong Amerika. Lidimin Canuto declared. Total, kayo na rin naman ang nagsabi na bumalik na talaga sa gold standard. Alam niyo kung sino kailangan dyan? Ang ating mahal na kapatid na Sultan. And Lidimin Canuto declared. No? Bilang. No? Kasi kung ako lang naghahangad ng posisyon, kapangyarihan, kasikatan, ang kinin ko na lang, katulad ng iba dyan, no? Na nakabasa lang ng mga dokumento, nagpasirox, sila na ang mga ganito. Lidimin Canuto declared, wala hong iba na tagapagmana dyan sa Sulu Empire, no? Sa Sulu Empire, in behalf of the family of Amil Hasan family, ay nandyan po si Sultan Hajula Amil Hasan, no? Hindi ganun kadali, hindi ganun ng process. Itong mga ito, ma'am, kailan ba talaga implementation? 2025 ngayon, mga inday, mga dodong, di ba? Anong sinabi ko? Kaya ako masaya ko kahit papano nakikita ko yung effort ng ating mahal na PBBM. Kaya mahal na Pangulong PBBM, katulad ho ng sinabi ko, kaya di ba? Naalala niyo ba yung rally-rally nila na, oh my God, sa isang linggo, halos magrarally sila? Hindi nakala nila, mapapababa na talaga si mahal na PBBM, no? Kasi nga, just imagine, ang alam ko, naka-Guinness record yata yun eh. 10 million na mga, just imagine, 10 million silang attendance nila, no? Na talagang, mula Luzon, Visayas, Mindanao, 10 million sila na nag-rally for peace daw ko, no? Peace sa inyong mata, no? Peace ko, no? And then, meron pa yung nag-iingay, pakialaman lang si Sara Duterte, dadanak ang dugo, nakaredy kami. Nasa na kaya yon? Kumusta itong mga kapatid ng sina dating PNP Chief Ronaldo Bato? Kayo kasi, where are you, Robin Padilla? Itong si Bongo, no? Hay nako. Si Lidimin kasi pinagtatawanan nyo lang. Okay lang. So ano nangyari ngayon? Kaya para sa ating mahal na PBBM, anong sinabi ko? Mang Marcos ay nasira, isang Marcos din ang mag-aayos ng lahat. Ako sa totoo lang na-feel ko, no? Bumabang bigas, kahit papano yung ibang mga commodities, pero hindi kasi yan kadali, no? Hindi kasi yan kadali. Hindi naman magikiro yung ating mahal na Pangulo eh. Hindi naman powerful yan, no? Alam niyo sa totoo lang, yung magawa ka ng bahay, mas mabuti pa yung gagawa ka ng bahay, yung bago talaga, kaysa renovation. Ang renovation, mas maraming puti. Kumbaga sa Bisaya, mas maraming mga masisilang mga details na kailangan mong gagawin. Unlike doon, no? Unlike doon sa bagong bahay na ipatayo mo. Mas mabuti pang magpatayo ka ng bagong bahay kaysa mag-renovate ka ng bahay. Lalo na yung mga maaarte, no? Ganon. So,
Ano yung pinakaminsahe itong umaga na ito? Ha? Please lang, no? Para doon sa mga member ng Aeropass 02, no? Huwag ko kayong matakot dyan. Ay, nako talaga dyan, no? Huwag ko kayong matakot dyan basta hindi kayo magkamali, na? Kasi ito may kinalaman sa radio sa ano ba yung may kinalaman pa rin siya sa nuclear. Hala, lagot kayo pag magkamali kayo. Lagot kayo na. Ay, nako talaga lang. Sino ba naman kasi nagbigay sa inyo to ng, saan nyo ba kasi napulot ito? Tingnan yung EBS na yan, at least nabigyan kayo ng liwanag. Ang lahat ng ito ay wala akong ibang pinapasalamatan, pinapurihan, dinadakila, kundi ang kataas-taasan. Because Lidimin is nothing without the guidance of our Holy Spirit. No? Ay ako lang naman po ay ginagamit ang katawang lupa. Okay? Sa totoo lang, ang implementation natin, mga 2027 or before, or para mas maganda, 27, 28, o 2025 ngayon, mga 2030. No, ayan na. Sasabihin ng iba, ma'am, ang layo pa pala noon, ma'am. Kaya nga, di ba sinabi ko, itong ginagawa natin, nire-realign pa lang mga utak ng tao, no, gobyerno, nire-realign pa lang kasi yan lahat. Gusto nyo instant, no? Hindi na marunong makinig. Ang Diyos nga no? Nagtrabaho nga no? Hindi ba minadjik ng Panginoon, no? Ang mga bagay-bagay. Lahat nakaproseso. Ganon din pong gagawin natin. Kaya yung mga release na yan, huwag kayong maniwala dyan. Huwag kayong maniwala. Okay? So, hayaan natin na magtrabaho muna tayo. Kung may mga bukirin kayo, magtrabaho muna tayo sa bukid. Na ako lang nagsasabi. Okay, hello kay Ma'am RD, kay Eva Fernandez, no? Tumatawag pala kayo na si Commander. No? Liberty Miranda, dapat ang matakot. Ano ba ito? Naduduling na ako. Tayo sa salita ng Diyos. Yes, that is the truth, no? Matakot talaga tayo. Bakit? No? Ang salita ng Panginoon ay salita kailanman ay hindi nagbabago 'yan, no? And then kay Helen Dupaan, good morning, ma'am. Ayan na. Ayan sa Iglesia Katolika Romana. Okay. Annalyn Baling. Okay. Ma'am Angeline, thank you so much. Na-miss ko talaga inyong no? Ang inyong salad. Masarap gumawa itong salad itong mga to. Okay? Oy, natuwa ko. Ayan na, nahulog. Kay Elisio Austria. Kay May Fernandez Abawan. Kuri kayo ma'am. Plastic is plastic talaga. Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan at dahil sa iyo ma'am, nahayag na sila. God bless you. No? Thank you so much kapatid. Dahil alam nyo yan, bago nangyari ang lahat ng kanilang kaguluhan, lahat yan, binigay natin ng no? Nagbigay tayo ng paalala. No, hello kay Ma'am Vilgin Pilayo, thank you so much, no? Madam Vilgin, maing buntag sa inyong tanan. Kay Ronald Alan Ramon, watching from Talavera, Nueva Ecija, no? Kay Sir Bon Quartis Sumpio, thank you so much. Sa Isidro Liaban, Ronald Alan Ramon, good AM. Ganda. And thanks for your everyday message. God bless you, your mission. Purinan nagsugo, hindi mga sinugo. Maraming salamat po. At kay Kuya June Rivera, thank you so much. Okay? Nandito nakita ko na-receive ko na yung ni Kapitan. Okay, kay Leonora Orbino, kay Amelia Corpus Pamandaman, kay Oscar Dante, no? Gandang umaga po, lahat ng mga nangyari ay totoo pong lahat ng mga sinabi nyo. Kung si Amy, sino to? Amy Baron ay ang walking encyclopedia. Kayo naman po ay nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay nalalaman nyo. Ayan. Actually po, meron na pong to be honest, merong gustong mag-interview sa inyong abang lingkod. Ngunit subalit datapwat, sabi ko, pag-iisipan ko at gusto ko
kapag interviewin man ako, is naka-FB live talaga. And then gusto ko, yung mga tanong, yung biniro ko na lang eh. Basta wag nila kung tanungin ko nasa ng mga Bombay dahil hindi ko na alam. Pero kapag may kinalaman dito sa nangyayari sa atin, sa politika, sa economic natin, hindi man ako ekonomiya, hindi naman po ako lawyer, hindi naman po ako tawag nito, ekonomista, hindi naman po ako politician. Basta yung mga involved dyan is sa tulong at patnubay ng gabay sa atin ay may bigay natin ang kasagutan, tamang kasagutan. Okay? So maraming salamat po at lahat ng inyong mga pasasalamat at papuri ay aking muling itinataas, binabalik sa nag-iisang Alpha Power Omega. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay? Ayan na. Okay. Rosario Dahang. Okay. Regarding dito sa tinatawag na deuterium. Okay. Regarding dito sa kinalaman sa sinasabi ng mga gaas. Alam nyo, 1922 pa lang, nagkaroon na ito ng pag-aaral. So, tinitingnan ko rin siya. Okay? So, sabi ko, just imagine 1922. No? Actually, pinag-aralan to noon-noon pa. No? But 1922, giprogram na siya. No? Sabi ko nga sa inyo, lahat ng bagay ay nakaprogram na. Ganun po kabait ang Diyos sa atin. Kumbaga, talagang ang mga tao ay inaayos. Ang tao lang talagang hindi maayos. Okay. Regarding sa deuterium, no? Wala po ibang mag-implement yan kundi tayo. Gracious. And for me, no? Yung sinasabi na kailangan natin, just like for example, Japan is high-tech technology sila. Actually po, obligasyon po talaga nila yan. Alam niyo ba nakasama yan sa covenant na bilang sila ay pinahiram ng mga kagintuan? Hindi po pera ang pinahiram sa kanila. Ginto po bilang backup sa kanilang budget. Kasi sasabihin utang. Ginto po ang pinahiram sa kanila para yun po ang gagawing backup. Naintindihan niyo ba ako? So ngayon, alam ng Japan, kaya nga sabi ko, Japan. Okay? Napansin niyo ba that Japan is only so-called the rising sun? Okay? Alam niyo, yung mga kapatid natin na yan, mabuti pa yung ibang bansa, nahihiya, no? Tingnan mo yung 3,500 metric tons, no? Ay, labas pero binabalik. At ito mahal na Pangulo, no? PBBM. May court order ang Swiss court na yung allegedly, okay, listen allegedly, ito kasi napatunayan to allegedly ill-gotten wealth na may kinalaman doon sa dineposit doon sa Bank of Switzerland. Pinabalik ito dito sa atin. The question is, who is the real receiver? No? Kaya maging ang ating mahal na presidente ay hindi po pwede mag-receive niyan. Dahil ang tunay na mag-receive niyan, royal family. Dahil yung mga ganyan-ganyan is mula pa yun sa mga royal family. Naintindihan ninyo ako? Ngayon maraming nag-royal-royalan. O sige, kayo ng royal. Ako na lang yung Sprite. Naintindihan nyo ba ako? Another call again. Sandali lang Sandali lang. Kaya this is the one of also, ito royal to eh. Sandali, kakabanggit ko lang. Hello kuya. Yes. Titingnan ko kung may laman ng Gcash ko. Sige. Ito ba? Sige. Titingnan ko ha. Sige kuya, salamat. Thank you. Ayan, mga kapatid yan. Mga kapatid yan, alam nila, tumakbo na ako dito sa Mindanao, bumalik ako ng Mindanao. Mga kapatid yan na pinapabalik ako dyan sa Luzon. Salamat nga pala sa nag-effort talaga, no?
Nakita ko, talagang pinakita, nandyan yung aircon, nandyan yung ganito. No, alam mo yung parang kang baby, ang sarap no, no? No, ito na yung higaan mo, malambot yan, ganyan, kasi may ugali. Ay, ito, nakakatawa to kay Lidimin ba, no? Pag ganyan kasing higaan ko, para akong bata, para ang sarap. Kaya nandun ako sa hotel, nagtalon-talon ako, tumambling pa talaga ako. Salamat nga pala dyan, no, sa mga kapatid na pinaghandaan nyo talaga ako, pero na-appreciate ko lahat ang effort nyo, pero masaya ako dito sa Mindanao. Siyempre kasama ko yung mga mahal ko sa buhay, at masaya ako na sa abot ng aking makakaya ay mapaglingkuran ko kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ko sa inyo ng mga information. Okay? So, masaya ako at masarap ang pagkain dito. Okay, kasi sa Maynila, sorry ha, hindi ko naman lahat. Naku, day, kung hindi mo, lalo na sa mga katulad natin na mga, di ba, hindi katulad ng mga mayaman dyan, talagang bibili sila ng mga mamahalin, pag tayo, day, Diyos ko, day, pag hindi pa natin lagyan ng maraming magic sarap, nako, hindi mo mamalalasahan, no? Pwede na lang pag bumaha ang Ilog Pasig, may libre dyan. Hay nako, ang buhay nga talaga. Ganito lang, simple lang, no? Ang buhay ay wither lang, okay? May mga bagay na pinag-isipan ko pa, no? Pinag-isipan ko pa about kay Tatay Diggs ninyo, no? No, may mga pinag-isipan pa na nawa naman ay maging daan ito sa ating lahat, no? Na mapauwi siya, depende. At maging mukha sana ito ng simbolo ng kapatawaran sa bawat isa, simbolo, hindi ganon kadali yung mga sugat ng mga damdamin, hindi basta-basta, lalo na yung biktima, no, mga nabiktima ng yung tinatawag nilang yung campaign about sa drugs. May nag-question sa akin regarding ngayon sa nangyayari sa pagiging gambling, no? Itong isabong. Nalala niyo bang sinabi ko, wala akong pinangalanan, pero expectation nila yung nasabi ko, merong business tycoon ang Bulagaan, masasangkot ka. No, ito na nga yun. No, at itong mga nangyayari ngayon is, bagamat negative ito, but believe me or not, it makes positive for us. At itong mga nangyayaring mga kaguluhan ay magiging benefits pa rin natin yan. Magiging pa rin natin yan. Tayo pa rin magiging benepisyo niyan dahil ito'y magiging daan upang mamulat, no, ang ating mga mahal na kapatid. Sana mahal na PBBM, no? I, Lidimin Canoto, declared, habang may panahon pa, habang kayo po ay nakaupo pa, nawa yung ginawa ng dating administrasyon, na dapat ni-reveal na nila yun eh. Malaki kasi ang impact ng presidente. Kaya sabihin man na natin, no? Nakilalanin niya ang monarchy at ang totoong sultan, no? Natin. Malaki kasing impact ito para mas magiginhawa. May paalala lang ako ha, mga viewers ko, pakinggan ninyo ako, imarka nyo ng mga kalendaryo ngayon. Ngayon ay July 9, 2025, okay? Markahan yung mga kalendaryo ngayon. Lidimin Canoto declared, pakiusap ko lang po, mahal na PBBM. Tutukan po about sa royal decree. Hindi naman po kasi nangangahulugan yan na magkakaroon po tayo ng division or magkakaroon tayo ng parang paghihiwalay ng Christian at Muslim. Hindi po, kung hindi mas lalo nating pag-ibayuhin ang relasyon sa pagitan ng mga kapatid na Muslim at mga kapatid nating mga Christian. Dahil sa totoo lang dito sa Mindanao, no? Kaya hinahanap ko yung files. Alam nyo ba na ang sultan ng mga unang kapanahunan, no, ay nagbigay ng pahintulot para
ang mga kapatid nating Muslim ay maka-enter dito sa atin. Pero ang nangyari, sino ba kasi ang pangulo na namuno na nagsira ng magandang relasyon dito sa atin mismo ng kapatid na Muslim at mga Christian? Yan po ay nasira dahil sa geopolitics. Okay? So, mahal na Pangulong PBBM, alam ko hindi madali, no? Pero sana po, no? Sana po ay matutukan ninyo yung regarding sa royal decree. Ayan. But alidimin ka no to, hindi po yan royal decree 01-4. No? But still that is the royal decree. Kaya nga sabi ko, ito sana naging problema ni Pangulong Duterte diyan sa dahig na yan. Ay nako. Royal family lang yan ang makakatulong sa kanya. Kahit sino pang pinakamagagaling ninyong abogado, royal family lang ang makakatulong dyan sa kanya. Do you remember, ang sabi ko nga what is the supremacy law? Okay? So, mga mahal kong kapatid, kapag may time kayo, research naman ng konti, ha? Ano pa bang dapat kong isi-share sa inyo? Just wait for a while. Okay? Dahil may nakita kong files, no? At hinanap ko yung files ng aking DNA. Okay, sandali lang. Okay. Ito na, no? Oh, ayan. Ang dami-dami nito. Just wait for a while. Ay nako. Hindi yata kinaya ng aking files. No? Itong tinatawag na ito mga kapatid, tingnan nyo. Oops, sandali. Oops. Okay, sandali ha. Yung tungkol sa secret ng G7, no? Secret files ng G7. The G7, ang its word ay totoo ang mga yan. Pero, ngunit, subalit, the question is, yung mga nag-function ngayon, totoo kaya sila? Baka naman ginamit yung pagiging its word, ayan, babanggitin natin. Yung mga tinatawag ng mga, pati nga Pentagon pati nga Interpol, di ba? Ano nga ba talagang ano ng Interpol, no? Interpol. No, talaga lang naman. Alam niyo, natutuwa ako. Alam niyo kung bakit? Lidimin is win. Why? Di ba nung mga nakaraan, grabe 10 million sila nag-rally Luzon, Visayas, Mindanao, dagdagan pa ito ng kung mas maingay ako, mas maingay yung isa. Huwag lang pakialaman ang hibla ni Sara dahil ganito ang hibla ng book niya, kay maging hibla ng book niya, makipagpatayan sila. O, tumahimik ka na ngayon, di ba? Ganun talaga. Okay, ito yon. Transaction code. Ito na. Okay. Meron isang cryptocurrency, but hindi ko siya babanggitin, ha? Yung kudkuran niya lang ang babasahin ko. Okay? Ito yon. Para okay. Kanino tong account number? Account number 9472595564. O, ulitin ko. Account number 9472595564. Ang currency na ginamit dito is euro. Itong account na ito is actually ready for releasing ito unless na ito ay aaprubahan, no? Ang isa sa mag-approve nito ay walang iba kung hindi itong ating sultan. Hindi nyo ba alam ng ang ginto? Okay, makinig kayo ha, makinig kayo. Bakit ang Japan ay tinutulungan nila ang Amerika? Okay? Sabi nila sa mga history na nakikita natin sa mga website is sumurinder, talo ang Hapon. Alam nyo, yung mga kwento na yan, Diyos ko day. Nakakabuhay ng patay, nakakapatay ng buhay. Yan lang masabi ko. The fact, ang Japan, bakit nila tinutulungan ngayon ang Amerika? Dahil ang Amerika po, nung nagkaroon sila ng kauna-unang pagprinta nila,
is ginto ng Japan. Okay? Yung ginto ng Japan ay galing din po yon sa ginto ng sultan. Naintindihan nyo ba ako? Kaya, ang mag-a-approve dyan, sultan. At yung isang patay gutom. Ulitin ko. No? Yung isang, ang sultan at ang patay gutom. Ang pipirma dyan. Hindi pala pirma. Approve yan. Kasi ang pag-approve yan, hindi po pirma. Pag sure kayo. Kayo talaga. Ay, nako. Naalala ko na naman ang ating mahal na Vice President Leni Robredo. Ang Pilipinas ay punong-puno ng kababalaghan. Okay? So, have a blessed divine hope at merong mga bagay, no? Mayroong mga bagay na tawag nito na kailangan natin pagmuni-muni, pag-isipan yung maigi. Okay? Pag-isipan ninyong maigi ang mga sinasabi ko. Okay? Na magkaroon man sila ng shutdown dyan, hindi tayo kasama dyan, no? Sa ano na yan, pero may mga kahit pa paano mag-epekto pa rin sa atin to, but still our communication ay manatili pa rin naman yan. Okay, so isang mapagpalang magandang araw sa atin lahat.